Hello, good day, Reporema. Ayan, for today's video, may kikwento po kasi kung ano po ang kalagayan po namin na Bangus Go Out Racers. Pag-usapan po natin dito ang performance po ng feeds at ano ang epekto ng presyo ng bangus ngayon sa merkado ng dagupan sa amin. Okay? Kasi may nagsasabi sa mga comment down sa inquiry, mapagsamantala daw kaming mga mangingisda. Ay, hindi pa na screenshot. Pero makikita nyo, nag-ingrid po ako doon. Alright? So ito siya. Kung ang presyo po ng feeds is 850 pesos bawat isang sack. Yan, 850. Ngayon, ang presyo po ng bangus is 130 pababa. Hanggang nagre-range po ng 100. Kunin po natin yung pinakagitna. Sabihin na lang po natin 115 para madaling kwentahin, 120. Ayan, 120 na po yung presyo natin, average price po natin, ano. Ngayon, kung ang presyo po ng bangus ay ng feeds is 850 pesos, yung nakikita nyo sa taas, isang sako ng feeds, ang nakukuha po naming kilo dyan is 10 kilograms ng bangus. 10 kilograms. Ayan. Pag quality po yung tubig, yung tinatawag po namin na FCR, feeds corresponding ratio, kasi may ratio po yan, nagko-corresponding po naman yan alam po yan ng mga gumagawa ng feeds. Pero sa amin dito sa Dagupan, which is kilala naman po ang Dagupan as Bangus Capital, tama naman, di ba? Lugi po kami kasi hindi na po maganda ang tubig sa amin, which is ang nakukuha po naming kilos is around 9 kilos sa isang feeds. So pintayin natin, 1 feeds is equal to 850 pesos. Ngayon, 10 kilograms, kung sa linggayin ka na lagay ng isda, 10 kilograms po ang nakuha mong feeds ay kilos ng bangus sa isang feeds. Ayun, sana matumbok nyo po yung sinasabi ko dahil hindi po ako kagalingan sa ganitong larangan, pero gusto ko pong ibigay sa inyo yung magandang explanation. Ayun. So 120 times 10 is 1,200. So i-less po natin 1,200 less 850 pesos. Meron ka pong profit na 350. Tama. Ngayon, ang kalakaran po dito sa Dagupan, ang kalakaran po, hinihiram po namin yung feeds. Harvest to pay. Ayan. So, ang maging mangyari po dyan, ang mangyayari, magiging 900 to 920 pesos po ang isang feeds. Ayan. Ngayon, sabi natin 900. So, 300 na lang yung tubo namin. So, sabihin natin, ilan ba yung nilagay kong bangus? Diba? Ilan ba yung in-order kong feeds? Kung ang in-order ko pong feeds ay nasa 500, sabihin natin 500. So, approximately, ang nakukuha ko pong isda po dyan, around 10,000. 10,000. Kasi po, ang ratio po namin, 1,000 na bangus, 50 na feeds yung papakain. Magandang size na po yan. So yan. Pero usually nakuha namin 9,000 lang, 8,000. Kasi naranasan po namin ngayon yung overfeeding. No. Nag-overfeeding na po kami ngayon. And sad to say, marami na po kami nakakaramdam po niyan. Kasi hindi na po maganda ang kalagayan ng tubig ngayon dito sa Dagupan. Totoo yan. And at the same time, palagi po kaming puyat dahil sa tamo. So in short, hindi po ako pro sa pagbagsak po ng presyo ng isda. Yung pamat kasi kumpunidor, yung gabi ito sa presyo bangus, kung talaga. So 300 na yung tubo natin sa isang feeds. So kung mayroon tayong nakuhang order na 500. 500 times 900, which is 450,000 pesos na yung
kuha natin, 450,000 na. Kita mo, di ba? Ngayon, ang nakuha namin isda is nasa 9,000. So, 9,000. So, approximately, ang makukuha po namin kilos po dyan is nasa 4,500 kilos din. 4,500 kilos. Ngayon, i-multiply po natin yung 4,500 kilos times 120. So, ayan, may makukuha ka pong 540,000 gross sales. Yan, kung makikita mo sa taas, di ba? Ngayon, hindi pa kasali dyan. Ibawas po natin yung 5 to 4% po ng consignment. Meron yan. Sabi na natin na 5%. Kasi, inuutang mo nga yung feeds mo, di ba? Inuutang mo sa consignment. Ganyan. Pag inuutang mo yung 5%. 540,000 less mo yung 5%. Around 27,000 po yung mababawas. So, nasa 513 na lang yung naiwan. Ngayon, sabihin natin, magkano yung pakornal? Around 15 to 20,000. Motorboat, tao, yellow, mga ganyan. So, 20,000. Magkano na naiwan? 493. Ayan. Yung 493 na yan, magkano yung kawayan? Magkano yung lambat? Magkano yung daily expenses mo ng gasolina, di ba? Na pang water pump. Magkano yung binali ng tao mo? Di ba? So 6 months mo siya inasikaso, walang naiwan sa iyo. Masaklap, di ba? Hindi katulad noon, 100,000, para kang nag-iipon talaga sa bangko. Mas maganda kaysa mag-ipon sa bangko. Pero ngayon, binabawi ko na. Stupid. Pero yan, sana malaman po ng nasa government. Dahil wala na po talagang magandang balita at nangyayari sa kalakaran at negosyo ng pagpipishpil. Ito, nakipagsapalaran pa rin kami dahil nagtitiwala pa rin kami sa ating gobyerno, natutulungan po tayo. Umasa po kami na makakabawi po kami sa susunod. Maraming salamat. Kung sakali man na bumagsak po ang pagbabuy and sell ng mga tao dahil magaling na sila, why not tulungan po kami ng gobyerno na palakasin po ang sales. Huwag po tayong umasa sa kanila, mag-import po tayo. Tulungan niyo po kami. Uli, palakasin po natin ang bangus business. Sana karapat dapat po tayong tawagin na bangus capital of the world, Dagupan City. Thank you and God bless. Bye-bye.